Wali sa key verse na to. Okay. So, salamat sa Ginoo, no? Ang Ginoo magapanalangin. Okay na mo diha mga igsuon. So, init na pagkaayo, no? Sige, pag nga ng mga sugat na nakadahang init. Okay. So, we come now to our message proper, no? Humanata ka sa kabati sa 7 last word of Jesus Christ. Humanata. So, before siya namatay, yung may 7 kapulong nga nagkahulugan kaayo sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad. Oh, so, karon narita sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Unsa gyoy benefits o function nganong nabanhaw si Ginoong Hesus. Gitawag ni siya og Easter Sunday. So, Jesus is risen. Nabanhaw. Si Jesus nabanhaw. So, the resurrection ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Okay. So sa atong kinabuhi mga igsuon, pagdili ganit ang mubarog nga malig-on diha sa Ginoo, matumba jud ta. Diba? Matumba jud ta. So mao nga atong itanom sa atong kaugalingon nga magmalig-on ta diha ni Kristo. Kay ang atong paglaom sa atong kinabuhi naa lamang yun sa Dios. Wala na ilain pa. So tinuod na nga usahay ma-realize na to that God is truly our greatest hope. Oh, maugid siya atong pinakabanggitan nga paglaom sa atong kinabuhi. Pero usahay sa atong kinabuhi, labi na og wala pa gyud mamarinate, wala pa gyud maluto ang imong pagpangalagad. Usahay i-last hope or i-last option nimo ang Ginoo. Oh, inana no, inana ta usahay nga wala na may kaayuhan ining sakita. Oh, wala na may kasulbaran ining problema ha. Wala na may kabag-uhan ining tawhana. Wala na jud. Ato na ning ipasa Dios. Oh, last option no ang Ginoo. Mura sa babae nga gitalinugan. Oh, nakabasa mo diha sa Biblia, ang babae nga gitalinugan mga igsuon, nahurot na ang tambalan. Nahurot na ang mga doktor. Wala na gyud kaayuhan, pero dako ang iyang pagtuo nga kung makahikap lamang siya sa sigsid sa bisti sa Ginoo, mamaayo siya. Oh, ang iyang pagtuo mo'y nakaayo. Imagine 12 years na gitalinugan. Oh, grabe ang babae, no? Dako siya pagtuo. Now, usahay sa atong kinabuhi, atong i-last option ang Ginoo. Mao na nga murag nahitabo mga igsuon, murag labuganan nato ang Dios sa tanan natong reject sa kinabuhi. Oh, murag no? Murag atong tanaw na last option ang Ginoo, murag atong labuganan siya sa tanang basura, sa tanang reject sa atong kinabuhi, nga duna pa bay mahimo ang Dios. Murag nangukay og basurahan, nga naa pa bay mahimo nining butanga. Oh, inana. Pero, ang pinaka-the-best yun natong buhaton, unahon yun nato ang Ginoo sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Dapat siya ang pinakauna kay, in reality sa kinabuhi sa tao, siya ang atong greatest hope in our life. No? Siya lang yun ang atong paglaom. So, now, what is resurrection? Unsa man ang pagkabanhaw? Okay, narita sa atong key verse. Ayaw na diha kuha ka, diha ta mo kuha o wali. Diha ta mo kuha. So, 1 Pedro 1:3 nato sa 5. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesus, kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi. Pinaagi sa pagkabanhaw kang Hesukristo, naghatag kini nato og paglaom. Nga dili matarong o panulundon, nga dili madunot, dili mahugaw o mahanaw, gitagan na niya kini didto sa langit anan kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, ipanaligdan kamo sa dakong sa Dios, alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. Ang Ginoo magapanalangin siyang pulong. Okay. Standby na siya nga bersikulo. Sa kamatayon ni Ginoong Hesus mga igsuon, doon na tayo benepisyo. Tungod kay namatay o nabanhaw si Ginoong Hesus,
kinsa may magpasalamat nga dunay namatay. Okay, sa imong huna-huna, may mo igsoon, Brad, namatay ra ba si Pulana? Ha? Uy, salamat kay namatay. Ana ba? Oh, na ba kay ikatubag nga sama ni ana? Sis, namatay ra ba si Pulano? Uy, salamat kay namatay si Pulano. That is awkward, no? Murag dili maayo paminahon. Nga malipay ka nga dunay namatay. Labi na imong igsuon. O dili maayo paminahon. Salamat kay namatay si Ginoong Hesus. Oh. So, asa diha dapita ang atuan. Now, halimbawa, Birni Santo. Okay. Ato ginigwag kahulugan ng Birni Santo. Nag-outing sa Boracay. Nag-outing sa Bagakay. Mukhang sunog na. Oh. Bawal magpatugtog. Bawal mo katawa kay namatay si Ginoong Hesus. Bawal maligo. Bawal magdukdok, bawal manilhig, bawal mukaon og karne, bawal magmugot kay murag naong og Birni Santo. Mao ba? Tanawa ang imong katapan do. Magsige na siya mugot. Murag na siya naong Birni Santo. Oh, imong bana, imong asawa di abot sa balay. Uy, murag magnaong Birni Santo akong bana, iyaw ni. Sa kay problema ani. Oh, bawal magmugot. Kay way klipay, way kligo, murag naog Birni Santo. Oh. Kung Pasko, malipayon ang mga tao, di ba? Kung Birni Santo, magulanon ba ang mga tao? Kinsa ramay na banhaw mga igsuon. Kinsa ramay na banhaw ang namatay, no joy ang nabanhaw. Kinsa man ang tao nga namatay, nga nabanhaw, si Ginoong Hesus lamang. Oh. Nga man, pag di mamatay o di mabanhaw si Ginoong Hesus, unsa kahimay ti pako. O di mamatay o mabanhaw si Ginoong Hesus, mga igsuon, walay katuyuan na mapulfill nimo ang purpose o tuyo o tumong sa Ginoo sa imo o sa akong kinabuhi. Tanawa ang imong katapan, napa ba siya'y tumong sa imong kinabuhi? Tanawa imong katapan, napa ba siya tumong or purpose sa iyang kinabuhi? Kaya kung wala siya mga lagad na nagmatinud-anon, wala siya mga lagad na murag nag-atras abanti ang iyang pagpangalagad, walay purpose, walay tumong ang iyang kinabuhi. Example nga isuon. Kani kamatayon ni Ginoong Hesus, ato maning gihandom kada tuig, pero atong gihandom tungod kay dako ni kalambigitan sa atong kinabuhi, pero dili nato ni sila bugal-bugalan. O tan-aw nimo sa FB mga igsuon, wala na'y respeto ang mga tao, wala sila maghuna-huna nga gipakamatyan tantanan ni Ginoong Hesus. Nagbugal-bugal, na'y nagpasan og cross og kahoy, gitabangan og bunal, nasuko ang maong tao niya. Kay mga tulitan doy karon maiso. Grabe ang bugal-bugal. Grabe ang pagbugal-bugal sa tao sa atong Ginoo. Nga kining kamatayon o pag-abanhaw ni Ginoong Hesus, dako tag benepisyo na ini. Kay dili ta makaila sa Dios kung wala siya namatay dito sa cross. Akong palakpakan na atong buhay ka Diyos. Hallelujah. Si Pedro mga igsuon, pinakaduon o suod ni sa tanang disipulo ni Ginoong Hesus. Suod man silang 12 ka buok, pero kini Diyos Pedro, mao'y pinakasuod ni Ginoong Hesus. Ngano kahano? Siguro kasi malakas ang tama ni tawhana. No, mao gid. Ingon si Hesus, sa dili na madugay, ako pagadakpon o ako pagapatyo. Ingon si Pedro, over my dead body, Ginoo, dili ko musugot na mahitabo na niyo. Oh, nindot no? Nindot ang tubag. Kung sa may tubag ni Ginoong Hesus ngadto ni Pedro, Satanas, palayo ka nako. Diba? Nindot ang isulti ni Pedro. Pero unsay isulti ni Ginoong Hesus, Satanas, palayo ka nako. Ano man, kay sa atong kinabuhi mga igsuon, dili tanan mosulti ni mo maayo, nga mohatag ni mo maayo kinaiya. Tinuod na. Naagyoy mo traidor ni mo.
ug naay mulimot nimo. Maotong kinabuhi ni Pedro, dili na mahitabo kimo Ginoo. Pagbantay mo nga igsuon, kay dunay mga maayong pulong nga ibira nimo, pero birahan ka dili maayo. Hinaot na sa mga Kristohanon wala na. Kay aron dili ta mapareho ni Pedro. Ingon anak ka maayo nga igsuon. Mao na nga why problema sis, ako'y bahala nimo. Tabangan ta ka. Labi na makakwarta ko, tabangan ta ka. Tabangan ka, wala pa man siya kakwarta. Ako'y bahala nimo. Pero makakwarta na, dili na nimo mapunta. Dili na nimo mutubag. Kung ihinagbo nimo, mulahos-lahos na ang mata, muragwa, makakita nimo. Pero sa wala pa siya'y kwarta, ako'y bahala nimo. Tabangan ta ka. Bantayi ang pamulong ni Pedro, dili na mahitabo Ginoo. Over my dead body. Manabantayan no, ang mga tao nga mohatag nimo dindot nga mga pulong, pero dunay dili dindot na interaction sa imong kinabuhi. Mao na mga igsoon nga ang kamatayon ni Ginoong Hesus mao ang benepisyo sa atong kinabuhi. Sa iyang kamatayon, pwede ta muluhod, muampo sa iyang kamatayon, pero usahay pilion nato nga dili makapasaylo. Pilion nato nga dili ta mapasaylo kung dili panimalos ang atong buhi. Nga sa kamatayon ni Ginoong Hesus, naglantaw na sa kapasayloan sa atong sala, pero kita mismo maglisod tag pasaylo ni bisan kinsa. Naunsaon nato pagdala sa atong mga kabalaka, sa atong mga kagulanan, kapakyasan, unsaon man nato pagdala sa atong kinabuhi. Ang uban magwala, ang uban magpagutgot, ang uban magtubok, ang uban magmukmok, ang uban magruritado. Nanuman, parang maingon, wala na ikwenta ni akong kinabuhi. Pero ingon si Ginoong Hesus, doon ka nako o pangalagad ka nako, aron dunay tumong ang imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Pagkatakan niyo, dunay tumong. Sama ni Pedro, di pwede Ginoo. Giingna na siya sa Ginoo na ako pagkataradon, pagkadakpon o pagkapatyon, dili maminaw. Usahay imong anak ta, isultian na tas Biblia, iwalihan na ta, ihapon, musukwaki ihapon sa pulong sa Dios. Inanak ta usahay mga isuot. Giingna na siya sa Ginoo na ako pagkataradon, ako pagkapatyon, di na pwede Ginoo. Nausahin na ang atong kinaiya. Ibatlong na tas Biblia, isultian na tas Biblia, pero sukwaki gyapon ang atong mga pag-respond sa Ginoo. Mao dinay problema sa tao nga igsoon, lisod makasunod. Pagkalisod, mao na mga igsoon, nag-iurag buhay na si Pedro. So, isultihan na ta, iwalihan na ta. Kaya nga naman, nagatuot ta nga ang atong desisyon sa atong kinabuhi, sakto na ta. Sakto na rin ang pagpangalagad, sakto na rin ang kahintag. Pero ang desisyon sa Ginoo, sukwaki dihapon ang tao. Muna na daghang karon katalagman, daghang patay, daghang kagutom, daghang naglisod bisang Kristohanon. Nanuman, sukwaki sa kagubuton sa Dios. Inana mga igsoon, dunay sakripisyo, dunay benepisyo ang kamatayon ni Ginoong Hesus dito sa krus. Number 1 na benepisyo ay igsoon. Number 1 nga benepisyo sa iyang kamatayon, the death and resurrection of Christ, we are given a new life. Sa unang bersikulo, dito, nakuha. Ikagaan taon, bagong kinabuhi. New life. Ang kamatayon o ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, itagaan taon, bagong kinabuhi. Bagong kinabuhi. Now sa mindset nato mga igsoon, sa imong hunahuna karon about ni Pedro, unsa may ikasulti nganong ingon anak man ang gitubag ni Pedro sa Ginoo. Nagdilit ko musugot Ginoo nga pagapatyon ka, pagadakpon ka. Sa imong mindset karon, unsa may ikasulti nimo? Mga igsoon,
naa pa si Pedro sa daan niyang kinaiyak. Wala pa siya na bago. Dili siya magpalupig. Dili siya palupig. Usahay ingon anak ta. Bisan Kristohano na ta. Dili ta palupig. Wala pa ka na bago. Wala pa. Dili ko musugod na nilapas ko juta duha ka dalaw. Magkamatay ta. Kung mulapas ka sa akong juta. Wala pa ka na bago. Iksuon. Dili ko musugod na 40,000 nag-ahumbahin. Nga 60,000 nag-ahumbahin. Magkamatay ta. Dili ko hindi na iksuon. Dili ko musugod na dili ko matagaan sa ayuda. Gupot ron. Magkororintado ko karon. Sa'yo na pa. Huwag pa tayo na bago. Maugilay kang awa mga iksuon. Tanawa. Ang pagkabago sa atong kinabuhi, diha gikuha sa kamatayon ni Ginoong Hesus sa iyang pagkabanhaw. Kabaguhan sa atong kinabuhi. Ang naka-experience mo ko na sa diring after o death. Dili lang ka maka-avail ay namatay simbahan, namatay negosyo, namatay mga anak yung trabaho. No problem. Hindi ko no problem. Wala man ko magsalig sa tao. Magsalig ko sa Ginoo. Kamu man ang ipiyalan sa gobyerno, inyo ang desisyon kung sa inyong dagaan. Huwag ko'y problema yan. Pero, to God be the glory, ibalikan ko. May problema. Ayaw pag-kommentado. Ayaw pamaway. Masagdi sila. Kaya naatay Diyos na mubuhi nato. Kung inana ang iyong reaksyon, wala pa ka mabago. So, wala pa. Wala na, relax lang ka, diha sa Ginoo. Tungod kay, ibago na ka. Nasa dihang nagbasol si Pedro sa iyang paglimot sa Ginoo. Kung sa may hitabo ni Pedro, which is kay Padua ang Ginoo sa may hitabo niya. Nilansang ni siya, pabaliktad. Pabaliktad. Kumusta igsoon? Bago na ba ang atong kinabuhi? Tanawa yung katapay. Pipika yung katapay. Bago na ba? Bago na ba? Doon na ba tayo tumong sa atong pagpangalaga? Doon na tayo tuyo o tumong? Doon na ba tayo kabaguhan sa imong kinabuhi? Sukad na nakristohanon ka. Naana ba rin mo ang kabaguhan? Di na ba ka chismosa? Di na ba ka maritis? Tinood na, masayo pa ta, kay ni apata, ni ining kalibutan na. But, ang dako nga diferensya is, we now put Jesus in consideration sa atong kinabuhi. Tinood na, ni ining kalibutan na danlog kayo, puno sa sala. Madaling aspata, pero, atong hunahunao na Kristohanon ka, ibutang si Ginoong Hesus, i-consider sa imong ginagawa. Let's cite an example sa magtiayon. Ang magtiayon, ato ko hag example. Sa magtiayon, in every action, in every decision you are going to do, you put that person into consideration. Ibutang siya, na imo siya i-consider. Doon na kay kasalo sa imong desisyon. Doon na kay saknahon sa imong desisyon. Kasi ninyo na ka. Sa single pa ka, wala kay pakialam sa mundo, sa imong desisyon. As long as malipay ka. Kaya wala kay giagad na tao. Pero, sa dihang na ninyo ka na, not just an obligation or out of love in a relationship, doon na kay saknahon. Doon na kay abdon. Tungkol kay doon na kay relasyon sa imong bana, sa imong asawa. Ayaw maghimong desisyon na dili ka balo imong bana, dili ka balo imong asawa, kay kupot pas lukot ang iyong kinabuhi. Ayaw pag-desisyon. Kung dili mo sugot ang usa, din ayaw. Mao rin nakagubot. Bisan ako diri, daghay mo bujuk diri. Musak na ko sa akong duha ka anak. Sakto na batas kargayan na napoy mo pujo dili. Hindi ko sila maayaw sa ama.
Kasi ma-stress na kag sa mo. Kagaghan. Masunod ka. Nakaisak na ko. Para may kubot. Mausap ang Ginoo. May relasyon na ta sa Ginoo. Mauna nga mo simba na ta linggo-linggo. May relasyon na ka. Put God first. In consideration sa imong kinabuhi, musakna na kas Ginoo, manangihig na kas Ginoo, sakto na ba ang imong desisyon sa imong kinabuhi? Oh Lord, mularga ko abroad, Lord. Mularga ko sa Manila, Lord. Diyaan ako akong pamilya. Kung di ka maminaw sa Ginoo, there is a reaction. May tendency yung asawa, yung bana makasala. Nga naman, ang imong desisyon may imong ituman. Ang desisyon sa Ginoo, mo itumana. Nga naman, nakikrelasyon na ta sa Ginoo. Tungkol kay gitawag ta sa Ginoo, nga mo trabaho ta siyang buluhaton, bago na tang nilalang, nakipagrelasyon na ta kay Kristo. Doon ay purpose, tumong ang imong kinabuhi. Ina imong tapad, naan yun tayo tumong. Ano na tumong? Wa kay tumong sa imong papangalagan, ingon ka karon domingo ato sa kusdagat mag-inom-inom sa ko. Kay gilaay ko. Wa kay tumong. Ano man? Why tumong ang imong kinabuhi? Pero gusto sa Ginoo nga ang iyang kamatayon, ang iyang pagkabanhaw, dunay tumong ang atong kinabuhi. Mao na mga igsoon nga buhi bata, dunay kay buluhaton nga ipasangon sa Ginoo nato aron dunay tumong ang atong kinabuhi diha sa atong pagpangalaga. Mao na ang number 1. The death and resurrection of Christ give us new life. Naghatag og bag-ong kinabuhi. Nga dunay tumong o katuyuan ang imo o ang atong kinabuhi. Tungod kay bag-o na ta sa Ginoo. Ikaduha mga igsoon. The death and resurrection of Christ give us new hope. Okay, back to versikulo. Nga diha. Give us new hope. Oh, nadihan no? Itagaan taog paglao. Paglao. Sa una, sa wala pa ta sa ni Kristo, wala pa ta nangadagad sa Ginoo, ang atong paglaom nas Bombay. Atong paglaom nas Linding. Atong paglaom nas Bakir, nas diploma, nas mga mayaman. Pero karon nga naanata ni Ginoong Hesus, si Ginoong Hesus ang atong paglaom. O palakpakan na itong Diyos. Ito ang gusto. Ampo sa Ginoo. Sige na kong ampo nga igsuon tungkol sa kanihit pa karon. Kung tungkol po sa karaghan ako dire. Sige kong ampo. Tingnan ang Ginoo. Sige na mag-ampo. Duha naman dahil kaaglaw itong nanghug na kwarta. Para na tumatanaw sa cellphone. Nakuha naman mo. Sige, nag-ampo na. Nanano di ay. Nanano di ay gihog. Salamat sa ito. Palakpakan ng atong buhay na Diyos. Woo! Hallelujah! Salamat sa Ginoo. Maulagi. Sige rin kag-ampo niya. Naan naman di ay. Oh. Mga mga igsoon. The death and resurrection of Christ give us new hope. Oh, sa unang panahon ng atong paglaom. Pero kung ang mga dato nga atong paglaom, kung ang mga dato atong paglaom, nganong daghan mang dato nagtubo. Oh. Kung ang mga sikat, ang mga gamhanan, popularidad sa atong katilingban, amoy atong duolon, kay dali masampit, nganong daghan may nagtubo. Oh. Nganong daghan may nagtubo? Ano ba? Usahay na ingon ta, kung may kwarta pa lamang ko, abangan taglog ka. Oh. Daghantag daghantag mga panaan. Pero ang mga Kristohanon nga gihatagan og bag-ong paglaom, unang-una, Panginoong Dios ang atong paglaom. Muna'y sakto. Dili ta kabalo nga si Ginoong Hesus lamang ang atong bugto nga paglaom. Unsa na ta makarealize kung muagi ng mga Kristiyanan nga uy, isulbat man gyud ay sa Ginoo ang akong mga kalisdanan. Unya ra ta makabalo ni anak tungod kay usahay atong ipadako ang problema, makalimot ta nga dunay Dios nga atong gialagaran. Ngano man
May anak man ang Kristohanon, kay way tumong, way purpose sa kinabuhi. Pag dunay problema, diretso sa Ginoo. Ampo sa Ginoo, ano man. Naay tumong ang imong kinabuhi. Anak mga igsuon. Tinuod mo, eskwela pa ta, mo trabaho pa ta, tungod kay mukaon pa ta. Doon na pa tayo panginahanglan nining kinabuhi. But this is just a secondary. The primary is God. Our hope, because He give us the right timing. Timing good kayo ang Ginoo. Dili paglaom nga tabangan ka ni mayor, tabangan ka sa gobernador. God has a right timing. Timing good ang Ginoo. Mauna nga, dili ta magsalig sa mga tao. Dili ta magkormentado. Kung dunay mga dili ihatag na to. Siguro dili para nato. Just relax in the presence of God. Na naman, dako ang atong pagtuo o paglaom nga si Ginoong Hesus mo'y motagbo sa atong paminahanglan. Kaya namatas Ginoo. Hallelujah. Ikatulo mga igsuon. Ikatulo. The death and resurrection of Christ give us a new inheritance. Panulundon. O, naagyapon na sa versikulo na to. Panulundon. Ang kamatayon ng pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, naghatag na to bagong panulundon. Kita ang mga hearers, kita ang mga sumusunod, kita ang mga followers ni Ginoong Hesus. O atong basahon diha sa verse 4, o panulundon nga dili madunot, dili mahugaw o mahanaw, kita ganan niya kinigidto sa langit, alang kaninyo o alang kanatong tanan. Doon ay bago na ito nga sulundon nga gihandam ni Ginoong Hesus. Padayon igsuon. Padayon sa pagrelasyon sa Ginoo, padayon sa pagsabot sa pagpangalagad, mainan makasabot ka nga nung nangalagad ka sa Ginoo, o kinsa may gusto makaadto sa langit. Ingon magyuta na, moadto gud pero unya na lang na. O, unya na lang na. Pero kita nining kalibutan na, naata nagapuyok nining kalibutan na, but we are not destined to be here. We are destined in heaven. Ang mga Kristohanon para langit, mao nang mubuhat ang mga buluhaton nga para po sa langit. Kung sa mga buluhaton nga dili para sa langit, dili para sa langit ha, kung sa mga buluhaton, kana maglimbong ka, maghimo ka mga certificates, nga mga piki. Magpahimo ka mga ID cards nga mga piki. Usbuli mong pirma, usbuli mong mga ngalan. Dili na para langit. Di sa pagpastor pa ka. Di na para langit. Ayaw pagpanlimbong. Kung lukat o lisensya, lukati o lisensya, ay palakod na tiris kalibutan. Kung magmagari ta, wala ganita kasunod sa balaod sa kalibutan. How much more sa balaod sa Ginoo? Usana sa mga visa nato para langit. O na nga musunod ka sa balaod tiris kalibutan. Mao na mga igsuon. Nga let's be realistic. Gusto ba ka maatog langit? Gusto ka ayo sa umaabot nga panahon. Pero how come? Karon, nagsimba pa lamang ka para utang na lang na loob sa Ginoo o kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi, pero utang na lang na loob. O sige, oy, musimba na lang ko. Kay naiplastin sa Ginoo. Ana ba? Let's born into understanding the purpose of Christ in our lives. Kinahanglan mabuhi ta nga dunay pagsabot unsa gyud ang tinuod og tumong nganong nanalagad ko sa Ginoo. Nga usay mo abot ang imong kanaay, musimba ka dili, magkinabuhi ka nga dili maayo, magkinabuhi kang Kristohanon, parang mura kag upside down, mura kag balod na dunubunot nga ipangka-pangka kung asa ka paingon adto ra pod unsay imong buhaton. Mao na mga igsoon nga let's work into understanding nga dunay tay pagsabot unsa mo gyud ning pagpangalagad sa Ginoo. Tinuod ba jud ni? Naabay tuyo og tumong sa akong kinabuhi. Kaya masayangan man ko ning nagkadali nga mga panahon, sayang ang panahon. Nga mag-ingon-ani ra ko sa akong pagpangalagad. Inana mga igsoon. Mao na nga
sa kinabuhi, sa kamatayon ni Ginoong Hesus, dako kayo katuyuan, kalamdigitan sa atong kinabuhi. Doon na tayo pagsabot sa atong pagpangalagad. O sa mga disipulo, ni Ginoong Hesus, kinsa Manila ang namatay sa stroke. Kinsa Manila ang namatay sa diabetes. Kinsa Manila ang namatay sa high blood. Silang tanan namatay tungod sa pag-alagad sa Diyos. Atong bakbakan nato ngayon. Grabe! Grabe ang kamatayon sa mga disipulo ni Ginoong Hesus. Wala nila tibaylo ang ilang kinabuhi sa mga butang na madunot nining kalibutan. Gili pa kamatyan yun nila ang ilang tinuod na pag-alagad sa Ginoo. They are born and died into understanding with a relationship with God. Ingon anak ay suko. Yung natay pagsabot, manong nangalagad ang Ginoo. Kung sa may ahong maani, kung sa may ahong makuha, asa makuha imo, human na ining kinabuhi. Mauna mga igsoon na makasabot ka. Na kung makasabot ka mga igsoon, nanong nangalagad ka sa Ginoo, nanong dunay tuyo o tumong ang imong kinabuhi. Pero pre, indot ang dagan sa imong kinabuhi. Mauna lagi na yung makaproblema sa Kristohanon. Kaya kung magbalin-balin mo og simbahan, daghang kaayo ang mga wali na murag dili na masuod sa inyong utok. Mura na mo bata nga gihungitan na sige hungit, pero di na mo kaon. Dinuod na. Mga mga igsoon, be mature. Dunay tumong kung tuyo ang imong kinabuhi. Kung maingon ka karong oras sa Lord, ipahilo na ko Ginoo. Ug asa ko magpasilong. Ang mga pulong na akong mabatid Ginoo, ako ni kinabuhi. Naging ako'y tuyo o tumog sa akong pagkakalapit. Hindi mo na anak na igsoon. O na sa daghang salamat sa kamatayon o pagkabanaw ni Ginoong Hesus. Atong palagpakan, grabe ang kamatayon o pagkabanaw. Para yun na po. Para na to. Ihigugma na to ang Diyos tungod kay siya ang unang nahigugma na to. Tinuod na mga igsoon. Siya ang unang nahigugma. Himantala ang iyang kamatayon, ipakaulawan siya dito sa krus para paghatag na to o bagong kinabuhi. Bagong kinabuhi. Paghatag na to bagong paglaom, bagong pagsabot o sa katuyuan o tumong sa imong kinabuhi. Kanang dili ka mapugos. You feel excited. Sabado pa lamang, excited na ka. Mag-andam sa imong sinima. Mag-andam sa imong buwan o ginapos. Para ipamaham. Why? Ano man, doon na kay tatak. Do you mean what is tatak? Doon na kay marka sa Santo Espiritu sa Diyos. Doon na tatak na Kristohanon. Tatak na, mabuhi ta, na doon ay kahulugan o kahibalo. Asa ta ba ingon ni ining kinabuhian? Human ni ining kinabuhian. We all know where to go after our life here in this world. Kabalo ka. Mauna na isuunan. Pagtarong sa pagpangalangin. Pagtarong. Nga dunay tumong ba? Lunes, Domingo nagsimba ka. Pagka Lunes na to, Sabado to ang disco ka. Tuan namuwang ka. Tuan naghubog-hubog. Tuan ito sa barkada. Paano ay tumong? Hindi mo kinabuhi. Sabado pa lamang may work. Hay, Sabado na po. Wilahay ka. Huwag ka malipay, nakaabot ka sa Sabado. Pagkalipay, ang uban mo kaabot ang Sabado. Iproteksyonan mas Ginoo kada adlaw sa imong mga lakaw, sa imong mga biyahe. Sa buluhaton, diri sa panimalay. Iproteksyonan ka sa mga dautan mo tipo sa mga tao. Dautan ng mga mananap na daghang has, diri ang mga patay. Daghang nakapatay diri mga has. Iproteksyonan ka sa Ginoo. It's a big blessing. Dako ay ang pabor sa Ginoo na nakaabot ka sa tibok simana. Anong malakpakan nato mo ito? Ano mo nga mahimot ang ingrato? Ano nagbugal-bugal? Di Ginoong Hesus sa iyang kamatayon? Parang why?
igabalos, ingrato. Ngun anak mga igsoon. Ikaupat mga igsoon, upat lang nino. The death and resurrection of Christ give us a new age to come. Oh. Ang kamatayon o ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus naghatag ka nato og bag-ong kapanahunan na umaabot sa iyang pagbalik. Hallelujah! Mao ni atong ipangandaman mga igsoon sa kadaghan karong mga katalagman, mga linog, mga landslide, mga baha, mga tanan, grabe kamatay ron. Mga disgrasyas kadalanan, grabe. Mao na nga women, prayer warrior yun. Kinahanglan doon ay musuprot sa mga. Takhan kayong iambo sa atong kalibutan. Hallelujah! Bagong kalibutan, ang pagbalik ni Ginoong Hesus ang tanan nga nagasunod o tinuod nga nangalagad kaniya, iyang giandaman o bagong kapanahunan nga umaabot ang langit mga igsoon. Sa iyang pagbalik mga igsoon, siya ang great healer. Siya ang banggiitan nga mananambal. Bisan karon, He is the same yesterday, today, and forever. Kung doon na may diayon niya sa mga tao sa Biblia, wa siya mausap, ayuhon. Ihapon ta niya, ano man. The same yesterday, today, and forever. Ang tao rin ang usap. Pero ang Diyos wala. Kanang mga anak ka, kanang operahan ka, kung why bihog, why diya sa Ginoo ang mga doktor, magpatakak ra na diya, karaw niyo. Pwede mahibili ang gunting, ang dagong, ang gapas sa imong tiyan. Kung dili ka mo ang pungador, giyahi ang kamot sa mga doktor. Yan anak may sulat. Kung nga tambal na to, perting naghanang sakit, perting naghanang herbal, perting naghanang doktor. Pero, kung may bendisyon sa Ginoo ang tanan nimong ipangtik, naglibog na kag-unsay makaayo. God is our great healer. Atong malagpakan na itong buhay na Diyos. God is our great healer. Mauna ito ginungduman. He is the Prince of Peace. Sa iyang pagbalik mga igsoon, nining kalibutan na puno sa kagubot, puno sa kaguliang, puno sa kasabot, pirting naghanang kaguliang sa kalibutan. Huwag tuo na ang kaguliang o kabugubot. Apan, sa iyang pagbalik ni Ginoong Hesus, He is the Prince of Peace. Siya ang prinsipe sa kalinaw. Kalinaw. Sa iyang pagbalik mga igsoon, nining kalibutan na, daghang maghari-hari sa atong kinabuhi. Maglibog tayo sa atong sundong, kay daghang maghari-hari. Apan sa iyang pagbalik, He is the King of Kings. Siya ang hari sa tarang hari. Siya ang maghari dapat sa atong kinabuhi. Dili kay kita ang muhari sa atong kinabuhi. Mauna nga magkasira-sira ang atong kinabuhi. Kay usahay muhari sa atong kinabuhi. Let God is the King of Kings of our lives. Hallelujah. When He returns, in anak mga igsoon, mao nga ayaw ka surrender, ayaw ka atras, padayon, padayon. Kay ang tanan natong mga pag-antos lumalabay lamang. Oh, nakabalo na ang Diyos niya. Nakabalo. No? Barog nga malikon. Barog. Aron maghatag siya og bag-ong kinabuhi, bag-ong pag-inheritance, bag-ong panulundon nga dili madunot, dili ta niya biyaan mga igsoon. Mao nagsaad sa ninyo. Usahay dili sa kalibutan, biyaan ta sa itong bana, biyaan ta sa itong asawa, biyaan ta sa itong mga anak, biyaan ta sa itong mga silingan, biyaan ta sa itong mga igsoon, patay man kung buhi, mubiyak din sila nato. Pero ang Diyos, dili yun mubiyak. Tugkapakan na itong buhi na Diyos, dili mubiyak ang Diyos. Usahay din kalibutan na naghantag kahiubos, kaguon o kabalaka. Mahiubos kasi mong anak, mahiubos kasi mong igsoon, mahiubos kasi mong silingan, mahiubos ka sa uban ni mong panimalay. Pero, ingon ang Diyos, sa akong pagbalik, pahiran ko ang imong mga luha.
muhilak ka mga igsuon sa mga kaupos na to. Atong kaguon, iyang hupayon, sa kanaghang nawala na to. Ining bagong kapanahon na nga umaabot. Pahiran niya ang atong mga luha. Hupayon niya ang atong mga kagularan. Atong palagpakan na atong pinagod. Grabe. Grabe ang pag-benepisyo yun. Nagihatag sa Ginoo na to. Grabe ang benepisyo sa iyang pagkabanhag. So, ang i-challenge my soul. We are now finished. Ang i-challenge my soul. Doon ay duha ka bersikulo. Atong ihatag ninyo. Tunin ba yung saktan eh. Okay, Roma 8, 5 at 6. This is the last one. We have 2 verse. Okay, Roma 8, 5 at 6. Kay katong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya, naghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon. Ingon nga katong nagkinabuhi sumala sa espiritu, naghuna-huna kanunay sa inga espirituhanong mga butang. 6. Ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon musampot sa kamatayon. That's spiritual death. Apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon musampot sa kinabuhi o kanina. Okay. Ikaduha, Galacia 2, 20-21. Oh, kopyaan ninyo ng versikulo at turo sa inyong balay ang Biblia ng basa. Dilansang ako uban kang Kristo dito sa cross, usa, dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo na nga ani kana. Sa dihang dilansang si Ginoong Hesus, di uban na niya paglansang atong mga sala. Bali ang imong kinabuhi karon, dili na ikaw, kundi si Ginoong Hesus na ang nadala sa imong kinabuhi. 21, wala ko isalikway ang grasya sa Diyos, kay kung ang tao isipon sa Diyos na matarong pinaagi sa balaod, walay kapuslanan ang kamatayon ni Kristo. So, baka mabuhi sa balaod. What do you mean ba sa balaod? Kanang dili ka malangit o ka malangit o pilit. Balaod na. Balaod na. So, di ka malangit o musod ka sa simbahan ng Katoliko. Naman dahil, paakon ka nito sa mga santos, may musod ka. Suma ka ng labot nila. Oh. Ayaw mag-uon ni anak ng Yeso. Musod, magyurtag manukos pagkasan. Ikaw na tutuyo. So, meron ang kasabihan. Nana ba? Ayun naman. Daghang kayo mga sensitive. Balaod na ang Ekso. Ang balaod sa Ginoo, di-request sa Ginoo na to, ang ato yung kausaban sa atong kinabuhi, kabaguhan. So now, mao ni ang pulong sa Dios nga gisaysay sa pagkabanhaw ni Kristo tali sa kinabuhi sa tao. Labi na kanato ng mga Kristohano. Ang Ginoo magapanalangin siyang pulo. Atong palakpakan